Good morning guys! Ay sos, good morning. Ang ganda ng araw. Nakapaglaban na ako, nakasampay na ako. So guys, ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng hen hatch sa hindi. Ibig sabihin, nanggaling sa amin yung inahin, nanggaling sa amin yung itlog, pero pina-incubate namin para maging sisiw. Tapos ipapakita ko naman sa inyo yung hen hatch natin na ano sila, mula itlog, nilimlim ng kanilang ng inahin. So, papakita ko sa inyo yun maya-maya. Pero yung una natin titingnan is yung kinuha namin mula sa aming Suking Poultry Supply. Doon kami kasi nagpapa-incubate. So, ayun yun sila. Itong mayroong ilaw na yan. Pero nakapatay ng ilaw. Itong may white na bond paper. Diyan yan sila. So, silipin natin sila guys. Guys, maaga pa kaya medyo tulog pa yan sila. Pero pinatay ko na yung ilaw kasi medyo mainit na nga. Ayan. So guys, hindi pa nakapagligpit. Ayun pa, medyo madumi pa yung kanyang. Actually, hindi medyo. Madumi pa yung kanilang space kasi maya-maya maglilinis na. Bibigyan sila ng tubig. Actually, nag-umpisa na. Ayan. Tinanggal ng kanilang progeny. Tapos, lilinisin na yan. Papalitan ng beddings. Tapos, yung ating pagkain, i-refill kung kailangan i-refill. So, ayun. So, sila yung mga incubator hatch natin. So, tanggalin lang natin yung pagkakatape. Nakatape lang sila guys kasi para pag humangin, hindi sila mabibigla sa malamig na ihip ng hangin. Kasi maski maaraw, malamig pa rin yung ihip ng hangin, lalo na pag maaga pa. So, nakatape lang yan sila. Mabilis naman matanggal guys. So, tingnan natin sila guys. Tingnan natin. Nagiging kaugalian na namin na pag humawak ng sisiw, lalo na't galing ka sa labas, kailangan nakahugas ka ng kamay. Kasi syempre, yung mga, di mo alam yung mga kung ano man nadala mo pa uwi, di ba? So, ayun, silipin natin. Ito sila ay, so, Saturday sila, kinuha kahapon. So, pangalawang araw pa lang nila dito sa amin. Ayos na yan sila guys. Tingnan nyo. Chik 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 chik. Chik chik. Malalaki, maliliksi na yan sila. Yung cobra. Ayan, ganda. Dito ka. Actually, pogi ito kasi lalaki to. Lalaki. Ayan. Masyado siyang masigla. Iniwan niya ako. Saglit lang, saglit lang. Saglit lang. Oo, kailan tatalon. Huwag kang tatalon. Huwag kang tatalon. Malalaglag ikaw. Ayun na. So guys, yun ang itsura ng ating incubator hatch na mga chicks. Yan sila. So ulit pasensya na dito sa kanilang lugar kasi hindi pa nalilinis. Maya-maya malilinis na rin yan. Kumbaga, inunahan ko lang i-video. Ngayon sila. Ganda. Bali, nandito sila is 18. 1-8 na mga sisiw. 18 chicks. Tapos guys, ngayon punta naman natin yung mga hen hatch. Papakita ko rin sa inyo kung sino ang nag-alaga sa kanila na inahin. So, tada! Ito na guys. So yes, nakita nyo na kung sino yung naglimlim. Si Queen Bee. Yung ating hen set, si Queen Bee ang naglimlim. So, ang nilimlim niya is hindi puro sa kanya, no? So, yung kay Queen Bee na isang bulik, isa lang yung sa kanya, isang itlog. Tapos, mayroon tayo kay Miss Beautiful, dalawa. Tapos, yung MB natin or si Miss Beautiful, isang butcher siya, yung inahin, dalawa yung itlog. Tapos, yung ating gray, si Gigi, 5 yung kanyang itlog. So, tingnan natin kung ilan yung mga napisa dito. So, bali 5, 6, 7, 8. 8 yan na mga itlog na pinahenset natin kay Queen Bee na isang bulik. So, puntan tayo doon sa kanilang lugar para makita natin kanya mga sisiw kung ano yung itsura. Napisa sila February 11. 11 or 12, parang ganyan. So, ito kasi is ano lang naman to yung date na pagbabasehan. Pero 11 or 12 ata silang napisa. Nandito na tayo sa ating kabilang lugar ng mga alaga. So guys, nandito si Queen Bee, ayun, kasi kinuha na natin siya doon sa kanyang pinaka-improvised na brooder natin. So, ito na si Queen Bee. Baliterin ko lang yung cam guys para makita nyo.
Ito si Queen Bee, guys. Hindi yan sa atin, guys, ha. Bulik to ni Barangay Dona. Ayan siya. Guys, kung nagtatanong kayo, isa lang naman yung mga alaga namin. Bakit meron siya, bakit meron sa kanya at meron ako. Ganun lang talaga yung style namin. Para may pagkakakilanlan. Guys, nandito na tayo. So, yung ating MB or si Miss Beautiful, ayun siya. Yung ating butcher. Ayun. Naka-ano lang sila. Kasama lang niya si Miss Yu. Ayan. Diyan lang sila yung kanilang lugar. Tapos naman guys, ito yung mga sisiw. Hindi ko pala mapapakita sa inyo si Gigi o yung gray natin kasi kasalukuyan siyang naglilimlim. So bali guys, yun na lang ang hindi ko pwede mapakita sa inyo kasi baka may istorbo siya. Pag may istorbo kasi siya, kawawa yung mga itlog, baka magalaw. So, ito na guys yung ating mga henset or yung mga inalagaan ng inahin. So guys, ulitin ko lang, itong mga nandito, baka sabihin nyo, uy, bulik yung nanay, bakit iba-iba yung mga nandyan? Kasi ganito ang nangyari yan. Guys, no? Ganito ko lang, no? Ang nangyari is, may mga pinapa-incubate kami. Tapos may pagkakataon na yung mga kinuha naming itlog ni Queen Bee, napa-incubate na namin. Tapos bigla siyang nangitlog ng isang piraso. Tapos inupuan niya na. So sayang yung kanyang effort na ang dami niyang nilabas na itlog, kinuha namin kasi nga hindi namin alam kung maglilimlim siya o hindi. So anong nangyari, kinuha namin, binigay namin sa aming incubator na nag-incubate. Kasi meron na kaming lesson learned na inantay namin maglimlim yung first time mother, tapos biglang hindi pala siya naglimlim, so nasayang yung mga itlog namin. So hindi na kami nag-take ng chance para antayin na maglilimlim ba siya o hindi, kaya kinuha na namin. Pero masaya naman kasi nung isa na yung itlog, last na itlog niya ni Queen Bee, nilimliman niya. So ibig sabihin naglilimlim siya. So nagdagdag na lang kami ng mga kasabayan ng itlog na yun para hindi naman masayang yung effort niya. Yun ang kwento guys, bakit 3 uri ng sisiw yung mga nandito na nilimlim ni Queen Bee maliban dun sa kasi nga isinabay namin dun sa kanyang isang itlog. So silipin na natin guys. Guys, nasa kabila sila na brooder. Nasa kabila silang brooder. Ano lang to, improvise lang gaya ng sinabi ko kanina. So, ito yung lugar ni Queen Bee na bago siya kuhanin, bago siya mag-relax doon sa kanyang pagda-dust bath. So, ito yung pagkain, nandito rin yung inuman nila. Tapos, nandun yung mga sisiw. Hindi na ako lilipat doon kasi pag lumipat ako doon, pupunta sila dito. So, bali guys, ang naging sisiw, 7 sila, yung isa hindi na pisa. Bali ang mangyayari niyan, susum ko na lang para makita niyo. Ayan sila guys. So mayroon tayo dyan butcher, syempre bulik, at saka yung ating gray. Ayan guys. Yun ako lilipat doon kasi nga aalis din naman sila. Oops. Ayan. Maganda yung kanilang itsura. Mataba sila. Siguro iba talaga pag mag-alaga yung inahin. Kasi talaga sobrang inaalagaan niya. Nag-aagawan sila ng balahibo. Sobrang inaalagaan niya. Tapos paghapon, sinisecure niya, kinikip-kip niya na sa kanyang pakpak. So guys, siguro ganun yung effect ng inahin kaysa sa incubator hatch natin. So, ayun guys, yung kwento nila. Guys, dito lang ako kasi natatakot yung mga sisiw sa akin. Ang lakas ng boses ko siguro. So guys, bali ang mangyayari ngayon, ililipat na yan sila kasama ng mga ibang sisiw. Kasi nga tinanggal na natin yung inahin. So para malagyan sila ng init lalo na paggabi. So iilaw natin sila. So guys, yun ang kwento ng ating ang pagkakaiba ng hen hatch tsaka sa incubator hatch natin. So, sa mga susunod siguro na mga uploads ko, ipapakita ko sa inyo yung kanilang development. Kung mayroon pang pagkakaiba, kung ang mga sisiw ay inakay ng kanilang ng inahin kaysa sa pina-incubate natin. Kung ano yung itsura nila pag malaki-laki na sila. Guys, ililipat na natin sila dito. Sa kanilang kasing laki ng mga sisiw. Oh, ito na. Oo, wait lang. Ayan na. Nandyan na sila. Pero wag kayong mag-alala kasi mark yan sila. So, alam natin kung sino dyan, si sino. Ayan. So,
Ito na yung kanilang magiging bahay kasama yung kanilang mga ibang mga sisiw dito. At syempre, mayroong ilaw dyan. Kita nyo na yung pagkakaiba ng hen hatch tsaka sa incubator hatch natin. So guys, tingnan nyo naman, nandun sila. Guys, yun pa. Abangan nyo pa yung kanilang mga susunod na adventure dito sa Cute Chicken. Bye-bye!